So dito mga bossing, meron tayo dito papasilip na hen, no? So ito yung Hatch Gray Yellow-Legged Hatch, yung pongkan na yon. And then ito is Gilmore Black. Yan yung ating Gilmore Black. Boyet Black. Yan yung Boyet Black natin mga bossing. Okay, so natira ito. So pinili ko na kasi talaga yung maganda ang suka at maganda ang belt. Kaya ayan, so silang dalawa na lang magkasama. Okay, so may marking yan. So tanda ko naman yung marking yan kasi ako nagma-marking yan. So yung yellow-legged hats na galing kay Valperedo, so nangyari doon yung tatay nito, napanalo natin. Broodcock ko siya, ginawa ko siyang broodcock. So napanalo ko siya ng 2 times. Ang problema lang dito sa fly pen natin, ayan o, masira-sira na yung fly pen natin dito. So marami akong gagawin talaga. So naka-order na ako ng net na kapalit dyan. So di ko pa nagagawa hanggang ngayon. So nakalabas siya dyan sa mga butas na yan o. So ang problema, pagkalabas niya dyan, lumipad siya. Ang bagsak niya doon sa fish pan. So nakita ko lumulutang na lang doon. Sabi ko sayang. So nanginayang talaga ako kasi yung broodcock na yun napakainam. So ang scratch talaga lagi. Wala siyang, hindi na siya nagsusugat. Kaya nanginayang ako. So meron pa ako natiran yung nanay nito na Hatch Gray. Hatch Gray kasi pinares ko dyan dito. So ang ganda ng sukat, ang ganda ng belt. So Hatch Gray ang ginamit ko dyan na Wanshu Aguirre Hatch Gray, no? Hatch Gray ni Wanshu Aguirre. Tapos yun ang ganda ng sukat, green-legged. So ang ganda ng belt niya. So, malapit na mga itlog yan. Ngayong season siguro maging itlogan na yan, dalawa na yan. So itinira ko talaga yan mga boss. Kasi napakaganda. Maganda yung line yan. So sana walang lalaki lumabas, yun lang ang problema. Walang lalaki lumabas. So ang yun lang talaga natira, isang sisiw. Kasi yung time na nag-ano ko, di mo na ako nagparami kasi talaga. So di ko akalain na nangitlog yung nanay nun dito sa loob ng ano. Di ko napansin, nagkasisiw siya. So binabalik-balikan nung bayawak. So may nasurvive ako isa, nabuhay ko siya isa. Kasakala ko tandang. So inahin pala. Binabalik-balikan ng bayawak yung sisiw. Kaya natirahan ng isa. O di ba, isang predator din ang kumakain ng mga ating mga alaga, yung bayawak. Marami dito, so di pa ako nakapagtabas dito talaga. Kasi ang bilis ng damo, tayo mga damang kapal-kapal na naman. So yan, yung meron tayong yellow-legged hat ni Valperedo line, and then pinag-combine natin ng Hatch Gray ni Wanshu Aguirre and Valperedo yellow-legged hats, di ba? Napakaganda ng niyan, style talaga kasi body puncher siya sa ibabaw. Talaga pag lumipad siya, ang mga inangatan ka hanggang mula ibabaw hanggang baba, di ka titigilan. So yan, maganda siya magpatama. Kaya di ko binala yung line na yan, yung yellow-legged hatch. At Wanshu Aguirre line. Yung Wanshu Aguirre line naman, so kalimitan is ground fighter, no? Yung Hatch Gray niya ni Wanshu Aguirre. So na-preserve ko pa rin yun, may na-preserve pa ako, may natira ako ng Hatch Gray. And then yung Halsey Gray natin, ay from Doc Halsey talaga yon. And then yung Lemon 84 natin galing kay Sir Paing Araneta talaga. So yun yung niladan. Doon ako nag-start. So doon ako dumami yung winning percentage ko doon sa Halsey Gray. Talaga nung nasa Manila pa ako. Naglalaban ako sa Malolos, Bulacan sa Bulacan, Bustos, sa Plaridel. Yan sa Giginto, tapos yan sa Baliwag, naglalaban ako dyan talaga. Napakaganda ng record. So lahat ng 3 hits doon, 2 hits, 5 hits, sinalihan natin. So back to back tayo lagi. So maganda lang yung record, maganda yung area kasi doon sa amin kasi mainit na kapag like dito sa Lukban, sobrang init. Ang hirap magkondisyon. Ang hirap maghanda ng manok dito dahil siyempre sa manok kailangan mo rin na mabilad sila sa araw para magkaroon din sila ng sustansya. So patibay din kasi yun sa basaan yung nabibilad sa araw. So dito kasi ma-moisture talaga dito sa area namin. Matubig ngayon kaya tatapos lang ng ulan, tapos kanina sobrang fog.
So nag-a-absorb sila ng moisture sa kanilang balahibo. Pag mahipo mo ang manok dito, parang mga wet sila kasi nga yung fog nakapasok dun sa grada. So na-solve ko naman na yon. So pagka nagki-keeping ako, nilalagay ko doon sa loob ng bahay. Meron bahay din na maliit. So yun ang keeping area ko. Doon ko sila nilalagay. Tapos sinabalutan ko siya ng tela talaga para hindi siya pasukan ng hamog, yung fog. And then tapos yung scratch box ko, naglagay ako ng UV light doon. Yung UV light nakakatulong din yun para mapagaan na kahit paano at kahit artificial sunlight siya. So napapagaan naman yung ating mga manok. Lalo pagka sa timbangan kasi ang labanan. So lagi ka ganito ang laban namin. Agrabyado kami lagi. Ganyan ang namin lagi laban. So ito yung kalaban. So mabigat kasi, mabigat ang hipo. Pero nakakapasa naman. Dahil nga yun. So di natin na ibibilad ng maayos yung mga manok natin. So mabigat. Mabigat sa kanila, mabigat sa timbang. So daig. So okay lang kung ulutan, walang problema yung ganitong panahon. Tapos wag mong idadayo talaga kasi once idinayo mo dun sa area na mainit, from malamig, idinayo mo sa mainit, sigurado pag hindi mo kabisado yung gagawin mo, sigurado ako na itlog ka. Di ba? So hindi makakapasa yung mga mga models mo. Kaya ingat din sa mga ganito, lalo na marami akong kilala mga diyan, mga big time breeder. Nandito si Mr. Honey, alam niyo yung Mr. Honey, and then Red Game Farm, si Mr. Edwin Arañez. So sino pa ba nandito? Mr. Piwa, nandito rin siya. Nandito ang farm ni Mr. Piwa. So di ba? So maganda ang ranging dito, pero sa condition medyo mahirap. Medyo may tagilid na conditioning. Okay din naman condition, kaso kailangan gagawin nyo talaga ng paraan para mapagaan yung mga manok ninyo. So di mo naman pwedeng dagdagan lahat lagi ng grains. Okay naman yung feel ko dun sa pag nagdagdag ako ng grains, nagaang sila. Kaso di naman, ang grains naman is from na lang yun, from pointing or from 1 week before, 2 weeks before, pwede ganon. Okay? Pero pagka nagko-condition ka kasi, kailangan mas marami pa ang protein kaysa dun sa grains. Kasi doon ka mag-a-adjust Pag nag-adjust ka dun sa feeds mo, so may pagbabago sa paglalaro ng manok. Okay, nagbabago yan. Pagka galing ka sa high protein, mabigat ang manok, makikita mo tapos sobrang bubulto. So hindi ako nagpapabulto masyado ng katawan, yung tamang slim lang siya. Yun ang style ko. So yun, maganda naman ng record yung mga ganong sistema. So ang problema lang minsan yung yun nga, yung area, tapos yung pagdadausan pag sobrang init. So sa biyahe nakuha ko na kung ano yung diskarte pagka trinabel mo from malayong lugar ang pagdadausan. So nakuha ko na yon. Ang problema lang yung klema, yung pagdadausan. Kaya kung saan maglalabang kayo, check nyo yung weather. I-check nyo lagi yung weather dun sa pagdadausan. Halimbawa sa Manila, kung sobrang init doon, so i-adjust nyo siya dito pa lang. I-adjust mo na ang conditioning method mo sa mainit na area, no? So usually ang ginagawa ko diyan, talagang kinukulob ko yung manok, and then yun sa scratch bag naglalagay ako UV light para masanay sila sa init, di ba? And then kung mag-aircon kayo, kailangan ng temperature, yung moisture, kahit wala kayong humidifier. So gagawin nyo ng paraan. So iset nyo lang siya ng 27 to 28 degree Fahrenheit Celsius, no? Yung temperature, hanggang doon ka lang. Excuse me. Mas maganda nga kung meron kang gauge, ano ba tawag doon, yung Fahrenheit temperature gauge, no? Meron kang dapat ganun. So yun, para ma-monitor mo yung moisture sa loob, kung tama na ba yung moisture, no? Para sa katawan naman, kasi mamaya pagka sobrang init, mag-dry up naman yung manok, so mahihirapan. So yun lang mga tips na may bibigay ko sa inyo, mga bossing.
Okay, so yan, napunta na tayo sa tips. Okay. So yan lang mga bossing yung ating update dito. So nasilip lang kasi ako na na manok na yellow-legged hats. So at least paano meron pa akong isa. So paparamihin ko pa yan, wag siyang mag-alala. Kasi lalagyan ko ng lalagyan ko siya ng high action yung Maclean natin. 'Di ba? So pag napares ko na yan dyan, so dominant hatch talaga, hatch to hatch. So maganda yan. Magiging dominant. Kasi hatch, from hatch gray and yellow-legged hats and then high action, Maclean. So puro puro hatch, dominant hatch na talaga yan. So matibay na hatch na yan, boss. Okay. So yan. Thank you and happy farming sa atin lahat. God is good all the time.